Domeng? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Diyos ko! Ikaw ba nagnakaw ng titulo ng lupa natin? At ikaw ang tinablan ng barang? Risa, ikaw pala nagpabarang sa akin. Patawarin mo ako. Nagsinungaling ako sa'yo. Bakit kasi hindi ka nagtapat sa akin? Maraming beses na ako nagtatanong kung sino nagnakaw pero wala kang sinasabi. Pwede bang bawiin mo ang barang sa akin? Risa, hindi ko na kaya. Taon 2017, Bicol. Madaling araw pa lamang gising na si Risa at nagmamadaling kumain ng almusal. Araw-araw yun ang kanyang gawain dahil maaga siyang nag-aangkat ng gulay at mga karne sa palengke upang magamit sa pagluluto sa kanilang restaurant. Habang abala ang babae, siya namang kasarapan ng tulog ng kanyang asawa na si Domeng. Hay, ano ba naman tong si Domeng? Ang sabi ko maagang gumising para maipagmaneho ako ng jeep papuntang palengke. Abay parang mantika ako matulog. Hindi na ginising ni Risa ang kanyang asawa. Pinuntahan na lang niya ang kanilang jeepney driver na si Bong na isa sa namamasada ng kanilang mga jeep. Pasensya ka na, Bong, ha? Naistorbo kita nung napakaaga. Tulog pa kasi si Domeng kaya ikaw na munang sumama at maghintay sa akin habang namimili ako. Walang problema, Ate Risa. Ako na lang ang magmamaneho. Baka napagod si Kuya Domeng kaya hindi ka agad nagising. Kung sa bagay, nakakapagod ang trabaho sa restaurant, lalo na't napakaraming kumakain sa atin araw-araw. Hindi bale, bilang pakonsuelo ko sa'yo, huwag ka na mag-boundary sa akin ngayong araw na to. Sa'yo na munang kikitain mo ngayon sa pamamasada sa jeep. Nako, maraming salamat, Ate Risa. May maidadagdag na ako sa ipon ko para maipadala kina Itay at Inay sa Negros. Wala yon, basta masipag, may biyaya. Siya, tara na't baka tanghaliin tayo sa pamimili. Ngunit ang hindi alam ni Risa, hinintay lang ni Domeng na siya ay makaalis. At nang masiguro nito na wala na siya, ay dali-dali yun nagpunta sa pintuan sa kanilang kusina at doon nagdaan patungo sa likod bahay kung saan nakatira ang lahat ng kanilang mga tauhan. Sa likod bahay pinatitira ng libre ni Risa at Domeng ang lahat ng kanilang mga tauhan sa restaurant, sa negosyo nilang patahian at maging ang mga driver ng kanilang pampasadang jeep ay doon din nakatira upang makatipid sa gastusin. Nagmamadali at palinga-linga sa paligid si Domeng bago siya kumatok ng dahan-dahan sa isang pintuan ng isang bahay na naroroon, kung saan nakatira ang kahera ng kanilang restaurant na si Karen. Ang tagal mo naman. Kanina pa kita hinihintay. Wala bang nakakita sa'yo? Kagagaling lang dito ng asawa mo. Sinundo si Bong sa kabilang bahay. Wala. Nagtulog-tulugan ako para hindi niya ako mautusan na ipagmaneho siya papunta sa palengke. Sige na, bilisan mo na. Kanina pa ako sabik na sabik sa'yo eh. Kanina pa rin ako nasasabik sa'yo, Domeng. Nagpakalunod ang dalawa sa tawag ng laman hanggang sa sila ay mapagod. Alis na ako. Baka gising na mga kasamahan mo sa kabila, makita pa ako rito. Etong hinihingi mong 3,000. Kunin mo na. Maraming salamat, mahal. Mabibili ko na yung nagustuhan kong sapatos sa mall. Nabitin ako ha. Mamaya kapag nagsara ng restaurant, magkita tayo sa labas. Doon tayo sa dating hotel. Ako nang bahalang dumiskarte kung paano ko matatakasan si Risa. Basta pagka-off mo sa trabaho, sumimple ka lang ng pag-alis para walang makahalata dito. Sige, mahal. Mauna na lang akong pumasok sa motel. Mag-text ka na lang sa akin kung paparating ka na. Ite-text ko na lang sa iyo ang number ng kwarto natin, ha? Dalhan mo ako ng masarap na pagkain. Pagkain na naman? Hindi ka pa ba nagsasawa sa pagkain sa restaurant? Tingnan mo nga, tumataba ka na eh. Alam mo namang kaya kita pinatulan dahil ang sexy mo noon. Mag-diet ka nga. Sige, aalis na ako. Baka dumating na si Risa. Basta, magdala ka ng masarap na pagkain. Sige na, lakad na. Tumingin ka rin sa paligid paglabas mo. Baka may makakita sa iyo sa kabilang bahay. Samantala, habang nasa palengke. Hay nako, Bong. Naiinis ako kanina sa tindahan ng karne. Kulang daw yung ibinayad ko sa karne niya. Ilang beses ko yung binilang kagabi eh. Tinalian ko pa ng goma yung bungkus ng pera na halagang 20,000. Yung isang tali daw kulang ng 3,000.
Hindi ko malaman kung nagkamali lang ako sa pagbibilang o sadyang mabilis lang ang kamay ng tinderong yon. Pero matagal ko na siyang suki sa karne eh. Baka naman sa bahay ka nawalan, Ate Risa. Sinong kukuha nun? Si Domeng? Hindi mangungupit sa akin yon. Kapag kailangan niya ng pera, nanghihingi siya sa akin. Mahirap lang mambintang, ate. Hindi naman tayo sigurado. Nung isang araw, 1,000 ang nawawala sa kita ng restaurant. Kinausap ko na si Karen. Hindi niya raw alam kung bakit nagkulang. Tiningnan ko ang mga resibo, tama naman, pero yung pera, kulang. Pati si Domeng walang alam. Ay nako. Nako, mahirap ang ganun, ate. Kapag hindi mo nalaman yan, lagi ka nalang mawawala ng pera. Oo nga eh. Ayokong mambintang pero hindi na pwedeng lagi na lang may nawawala. O siya, umuwi na tayo at marami pang lulutuing putahe ang cook natin. Baka tanghaliin na siya sa pagluluto. Pagdating sa restaurant, naging abala na rin si Risa sa pagtulong sa paghahanda ng mga sangkap na gagamitin sa mga ilulutong pagkain. Saglit niyang nakalimutan ang nawawalang pera. Naalala niya lang yon nang makita niya si Domeng na nakikipagtawanan kay Karen habang nasa trabaho. Biglang nag-init ang ulo ng babae sa kanyang nakita. Karen, pwede bang mag-focus ka sa pagiging kahera mo? Kaya tayo nawawala ng pera eh. Kung ano-anong inaasikaso mo imbis na pagtuunan mo ng pansin ng trabaho. O Risa, ba't ka naman nagagalit kay Karen ako mismo nag-joke sa kanya kaya siya natatawa. Wala siyang kasalanan, ikaw naman ang init agad ng ulo mo. Oras ng trabaho, Domeng, hindi oras ng joke time. Nako, misis ko talaga. Oras na nga, time pa. In English lang. Huwag mo nga akong pinipilosopo. Sumunod ka sa akin, may itatanong ako sa'yo. Tahimik lamang si Karen habang nakikinig sa mag-asawa. Palihim na kinindatan ni Domeng si Karen bago yun sumunod kay Risa. Pagkatalikod ng dalawa ay umismid pa ang dalaga. Nagtataray ka? Ang hindi mo alam, pineperahan ko na ang asawa mong Bonjing. Sa loob ng bahay, kasalukuyan ng nagtatalo ang mag-asawa. Aba, Risa, wag mo akong pinagbibintangan. Ikaw ang lagi may hawak ng pera dito, Para na nga akong tau-tauhan dito sa pamamahay na to, Pati sa mga negosyo, parang wala akong karapatan. Dapat nga may parte ako palagi sa lahat ng kinikita natin, Pero sinusolo mo, tapos may gana ka pa mambintang? Hoy, Domingo, huwag mo akong dinadramahan dyan, ha? Ilang beses kong binilang ang pera bago ko itinabi. Napahiya tuloy ako sa palengke dahil kulang ng 3,000 yung binayad ko. Aba, problema mo na yun. Baka ikaw to nalito sa pagbibilang. Tapos kung kani-kanino mo ibibintang ang pagkakamali mo, ano ka? Ay nako, ewan ko sa'yo. Oras na mahuli kita, hihiwalayin talaga kita, Domeng. Tandaan mo yan. At sino naman ang magtsatsaga sa'yo, babaeng dragon? Sige, bumulong ka pa dyan ng bumulong. Tandaan mo, hindi ako nagbibiro. Oo na. Para hindi ka mambintang, pahingi ng 6,000. Mas mabuti na yung humihingi kaysa naman pagbintangan mo pa ako ulit. Ano? 6,000? Saan mo naman gagamitin ang ganong kalaking halaga? Marami rin akong gustong bilhin, Risa. Para namang sirato, Kailangan mo pa bang tanungin kung saan ko gagamitin yung pera? Natural lang na tanungin ko dahil hindi ako nagtatain ng pera, Domeng. Nakakapagod kumita ng pera. Hindi mo kasi nararanasan gumising na napakaaga at pumunta sa palengke. Ang sarap ng tulog mo sa madaling araw tapos ako nagkukumahog para mamili. Minsan mo na nga lang akong sasamahan sa palengke, tinulugan mo pa ako. Yan, diyan ka magaling. Manumbat. Makalis na nga. Bisit na buhay to. Yan, diyan ka rin magaling. Ang layasan ako sa tuwing barado ka na. Lecheng lalaki to. Ang hilig mag-walk out, akala mo naman gwapo. Naiinis na nagbalik sa kanilang restaurant si Riza at hinanap ng kanyang paningin ang asawa, ngunit hindi niya yon nakita. Maya-maya, nilapitan siya ni Karen. Ma'am Riza, kumuha po si Sir Domeng ng 10,000 sa kaha. Ano? 10,000? Aba, loko talaga yung Domeng na yun Bakit mo naman binigyan ng ganong kalaking halaga? Kita ng restaurant yun ma'am, ano naman po ang magagawa ko? Amo ko rin po siya. Siyempre kung hindi ko siya bibigyan, baka mawalan ako ng trabaho. Halos masabunutan ni Risa si Karen, ngunit nagpipigil lang siya dahil may katwiran din naman ang babae. Bumalik sa bahay si Risa at nagmamadaling tinawagan sa kanyang cellphone si Domingo. Ngunit hindi niya yon makontak kaya galit na galit yon na bumalik sa restaurant at pinuntahan si Karen.
Sa susunod, kahit anong mangyari, wag na wag mong bibigyan ng lalaking yon. Kapag nagpumilit, isumbong mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Pagtalikod ni Risa, lihim na natatawa ang dalaga. Maya-maya pa, nag-text na sa kanya si Domeng at mababakas sa mukha nito ang labis na kasiyahan. Kinagabihan, sa loob ng isang motel. Bilib na talaga ako sa iyo, Domeng. Nakuha mo yung pera ng walang kahirap-hirap. Ako pa ba? Pinagbintangan niya kasi ako na kinuha ko yung 3,000 niya kanina. Siyempre, guilty ako dahil ako naman talagang kumuha at ibinigay ko sa'yo. Kaya dinaan ko sa galit si Risa at iniwang ko siya. Sabi ko naman sa'yo mas maganda na ipaalam sa kanya na kumukuha ako ng pera sa kaha kesa naman ikaw ang mapagbintangan. Di ba? Alam niya namang nanghihingi ako sa kanya ng 6,000 pero nagwala pa siya. Di 10,000 kinuha ko, mas lalo siyang nalugi. Bilib na talaga ako sa iyo, mahal ko. Kayang-kaya kong paikutin ng babaeng dragon na yun, mahal. Kung tutuusin nga, napakaliit ng perang kinukupit ko sa kanya. Siya lang ang nakikinabang sa negosyo namin. Hoy, may hati ako sa perang kinuha mo kanina, ha? O ayan, sa'yo na yung 5,000. Itong sobra, pambayad ko sa pag-check-in natin dito. At yung iba, ibibili ko ng pagkain mo. Ang liit naman. Gawin mo ng 7,000. Kulang to sa mga bibilhin ko Bakit kasi wala kang karapatan sa pera ninyo? Di ba dapat may parte ka sa kinikita ng restaurant at sa iba pa ninyo mga negosyo? Bah, humirit ka pa. Pagkasyahin mo na muna yung 5,000. Tsaka, hindi ko naman pera yung pinuhunan sa negosyo namin Pera ni Risa nung nag-abroad siya. Kaya yun, napakagahaman na babae. Naku, wala naman pala akong mapapala sa'yo. Kung ganyang pakupit-kupit ka lang at pahingi-hingi sa asawa mo, hindi matutupad yung sinasabi mo sa akin na bibigyan mo ako ng house and lot. Ay, nangangarap lang pala ako ng gising. Maghintay ka lang. Konting tiis na lang at makukuha mo rin ang yaman ng babaeng yun. At kapag nangyari yun, mahihiga ka sa salapi pagdating ng araw. Tumigil ka. Huwag mo akong paasahin. Kailan pa mangyayari yan? Huli ka nga dito. Mag-aaway ba tayo dahil sa pera o mag-aaway tayo sa kama? Ha? Paligayahin mo na lang ako. Huwag mo na akong binibitin. Ay, ano ba? Huwag dyan. Alam mo naman may kiliti ako dyan Mas masarap kapag nakikiliti, di ba? Samantala, galit na galit pa rin si Risa sa ginawa ng kanyang asawa, kaya hindi niya tinigilan ang pagtawag sa cellphone nito. Ngunit hindi naman yun sinasagot ni Domeng. Buisit na lalaki to Kanina pa ayaw sagutin ang tawag ko. Umuwi ka lang dito, makakatikim ka talaga sa akin. Nakatulugan na ng babae ang paghihintay kay Domeng, ngunit hindi yun umuwi buong magdamag. Nagising na lang siya na tumunog ang kanyang alarm clock, kaya napilitan na itong bumangon at magkape. Pagkatapos naligo at muling pinuntahan si Bong upang isama sa pamamalengke. Samantala, magkahiwalay na umuwi sa kani-kanilang bahay sina Domeng at Karen upang walang makakita sa kanilang dalawa na magkasama. Pagdating ng lalaki sa silid nilang mag-asawa ay agad itong natulog upang maiwasan na magpang-abot sila ni Risa. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, nang dumating si Risa pagkagaling sa palengke ay agad siya nitong inaway. Mabuti naman at nandito ka na. Gumising ka nga dyan at huwag ka magtulog-tulugan. Ano ba? Natutulog ang tao Huwag kang istorbo. Ganon. Ayaw mo magpa-istorbo matapos kang lumayas magdamag? Ang kapal pa ng mukha mong kumuha ng 10,000 sa kaha sa restaurant? Ano ba? Naririndi na ako sa bunganga mo. Ano ngayon kung kumuha ako ng 10,000, ha? May angal ka? Ang hirap sa'yo, mukha kang pera. Lahat ng kinikita ng negosyo natin, lahat ikaw ang nakikinabang. Ano ka mo? Negosyo natin? Nagpapatawa ka ba? Negosyo ko lang dahil ikaw wala kang ambag sa mga pinaghirapan kong ipundar dahil batugan ka. Ganun naman pala di sana humanap ka na lang ng ibang asawa dahil negosyo mo lang pala at wala akong ambag. Mabuti pa yung mga tauhan mo, may sweldo sila Pero ako tumutulong naman ako, wala akong sweldo. At kapag hingi ako sa'yo, para akong namamalimos. Sweldohan mo na rin lang kaya ako, para may sarili akong pera, hindi yung isusumbat mo na lang sa akin lahat.
Tila biglang natauhan si Risa sa mga sinabing yon ng kanyang asawa. Ngunit dahil sa taas ng kanyang pride, hindi niya yon ipinahalata. Kumilos ka na maayos para magtiwala ako na ipahawak sa iyo mga negosyo natin. Hindi na kailangan. Total, hindi naman asawan turing mo sa akin, kundi boy lang. Tau-tauhan, Atchoy, Chimoy. Buti pasweldohan mo na nga lang ako para hindi nasasayang yung pagtatrabaho ko sa'yo. Inis na inis ang babae sa sinabing yon ni Domeng. Kaya naman, umalis na lamang siya at bumalik sa restaurant upang magpahupa ng galit sa kanyang asawa. Naroon na si Karen at kunwari abala sa pagpupunas ng kanyang mesa at kaha habang nagkakape. Palihim yung natutuwa dahil alam niyang nag-aaway na naman ang mag-asawa. Ilang minuto bago magbukas ang restaurant, pumasok na sa loob si Domeng. May dala yung isang timba ng tubig at mop. Buong dining area ay pinasadahan niya ng lampaso. Nagtataka at natatawa naman siyang pinagmamasdan ni Karen mula sa kanyang kinaroroonan. Ano kaya ang plano ng bonjing na to at nagpapakitang kilas na naman sa paglilinis? Baka nasabon sa kinupit niyang 10,000. Habang naglilinis, natatanaw naman siya ni Risa na nasa loob ng kusina at tumutulong sa paghihiwa ng mga gulay. Aba, at tinotoo nga yata ng lalaking to na magpapasweldo ah. Ang sipag maglinis. Akala mo madadala mo ako sa mga pinaggagawa mo, ha? Habang abala ang lahat, naging abala na rin si Domeng na pumapel sa mga gawain na hindi niya naman dating ginagawa. Naging waiter, dishwasher at naging tagaligpit ng mga pinagkainan ng mga customer, kaya maging ang mga tauhan nila sa restaurant ay nagtaka sa ipinapakita ng asawa ng kanilang amo. Nang magkaroon ng pagkakataon na makausap nito si Risa, hindi na yon nagpaligoy-ligoy pa. Simula ngayon, sweldohan mo na lang ako, para naman hindi na ako namamalimos sa'yo. Namula si Risa sa sinabing yon ni Domeng. Hindi nito akalain na siseryosohin ng lalaki ang kanyang mga sinabi. Umayos ka nga, Domeng. Hindi kita bibigyan ng sweldo dahil asawa kita. Hindi mo ako asawa, alila mo lang ako. Magsasalita pa sana si Risa, ngunit tinalikuran na siya ni Domeng at pumunta sa kusina upang tumulong na maghugas ng mga pinggan. Tuwang-tuwa naman si Karen sa kanyang nakikita. Pakiramdam niya nagsisikap si Domeng upang matupad nito ang ipinangako sa kanya na house and lot. Ngunit ang hindi niya alam, ito na ang simula ng kanyang kamalasan sa trabaho. Dahil sa inis kay Domeng, umuwi na muna si Risa sa kanilang bahay at doon nagmuni-muni. Wari tinablan siya sa mga sinabi ng asawa at ramdam niya na nasaktan yon dahil ang tingin niya na sa sarili ay isa lamang alila at hindi asawa. Ang hindi niya alam, palabas lamang ni Domeng ang lahat upang siya ay makonsensya at makakuha pa ng maraming pera. Nakita mo ba yung ginawa ko kanina, mahal? Ha? Oo naman. Sa tingin mo, makakakuha ka ng parte mo sa negosyo ninyo? Ewan ko, hindi pa ako sigurado. Pero sabi ko sa kanya, sweldohan niya na lang ako para naman meron akong pera. Hindi yung umaasa lang ako sa pangingi sa kanya. Di ba? Ano? Ilang ang kaya mong gawin? Ang magpasweldo? Nakakatawa ka naman, Domeng. Makakabili ba ng house and lot ang susweldohin mo? Mamaya na tayo mag-usap. Magkita ulit tayo doon sa motel, ha? Bigyan mo ulit ako ng 5,000 para may pambayad ako. Mauna na ako sa iyo doon, ha? Teka lang, baka magalit sa akin ang asawa mo. Binalaan pa naman ako noon na wag kitang bibigyan ng pera. Ako malalagot niyan. Akong bahala. Sige na, ibigay mo na. Baka dumating pa yun. Sige, ikaw ang bahala, ha? Wala akong sabit dyan. Oo nga. Sige na, mauna na ako. Sumunod ka na lang sa akin, ha? Pagkatalikod ni Domeng, maya-maya lang bumalik na sa restaurant si Risa at hinanap nito ang kanyang asawa kay Karen. Karen, nakita mo ba si Domeng? Ma'am, umalis po siya. Humingi po ulit ng 5,000 sa kahan natin. Ano? Bakit mo binigyan? Di ba sinabihan na kita na wag mo siyang bibigyan? Bakit ang tanga-tanga mo?
Naku, ma'am, huwag po kayo magalit sa akin. Mapilit po si Sir eh. Kahit na, di sana tinawag mo ako. Sorry po, ma'am. Hindi na po talaga mauulit. Talagang hindi na mauulit dahil tanggal ka na sa trabaho. Teka, ma'am, bakit niyo naman po ako tatanggalin? Ang asawa niyo naman ang kumuha ng pera, hindi ako. Unfair naman po yun, ma'am. Tinatanggal kita kasi ang tanga mo. Napakasimple na ipinagbilin ko pero hindi mo magawa. Sige na, pumunta ka na dun sa likod. Hakutin mo na lahat ng gamit mo. Dahil sa pagsigaw ni Risa, nakatawag pansin yon sa mga customer na kumakain at maging sa kanyang mga tauhan na nabigla sa ginawa niya kay Karen. Kaya nagmamadali siyang lumabas ng restaurant at sinundan ng babae. Bilisan mo ang paglayas at naiirita na ako sa pagmamukha mo. Sorry po, ma'am. Wala po akong mapupuntahan. Parang awa niyo na po. Wala akong pakialam kung wala kang mapupuntahan. Basta lumayas ka na ngayon din. Wala nang nagawa pa ang dalaga kung hindi ang umiyak at magligpit ng kanyang mga gamit. Bago umalis ay nag-text na siya kay Domeng na pinalayas na siya ng asawa nito. Nang magkita ang dalawa sa motel, galit na galit si Domeng kay Risa. Napakasama talaga ng ugali ng babaeng yun. Kaya nawawala ng pagmamahal ko sa kanya dahil sa sama ng ugali niya. Sabi ko sa iyo magagalit yun kapag kumuha ka ulit ng pera sa kaha. Ang tigas din kasi ng ulo mo. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Mali naman talagang ginawa niyang pagpapalaya sa iyo dahil akong kumuha ng pera. Paano na ako ngayon yan? Wala na akong trabaho. Wala na rin akong pera. May sweldo ka pa makukuha, di ba? At binigyan rin kita ng 5,000 kahapon. Ubus na yon? Ubus na. Binili ko ng bagong pantalon at sapatos. Ang hirap naman kasi sa'yo, napakaluho mo. Hindi ka man lang magtipid para may madukot ka kung may emergency. Aba, hoy Domeng, hindi sermon ang gusto ko marinig sa'yo kundi plano. Ano ng plano mo sa akin? Dapat hanapan mo na ako ng bahay at wala akong matutuluyan. Anak naman ng teteng, oo. Ba't akong pagpuproblemahin mo sa lilipatan mo? Abay maghanap ka dahil ako, wala rin akong pera, alam mo yan. Ano? Ganun na lang yon, ha? Matapos mong magpakasarap sa akin, iiwanan mo na lang ako sa ere? Ano nga magagawa ko? Wala rin akong pera. Sabi ko naman sa'yo, kakausapin ko muna si Risa, di ba? Dahil ako naman na may kasalanan at hindi ikaw. Paano kung hindi siya pumayag? Saan ako pupulutin? Sa kalsada? Kunin mo yung sweldo mo at maghanap ka muna ng mauupahan at trabaho. Tsaka na tayo mag-usap kapag nakakuha na ulit ako ng pera kay Risa. Ano ba naman yan, Domeng? Parang lahat ipinapasan mo na sa akin, ha? Kung hindi mo ako tutulungan, baka madulas ako at sabihin ko sa asawa mo ang relasyon natin. Dahil sa narinig, nagpanting ang tenga ni Domeng at bigla nitong sinakal si Karen. Sige, subukan mong gawin yan. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Ang sabi ko sa'yo, hintayin mo makadiskarte ako at wag mo akong pinagbabantaan. Oras na malaman ni Risa ang relasyon natin, tapos na rin ang karapatan ko sa bahay namin. Ano ba? Bitawan mo ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako nagbibiro, Karen, ha. Oras na magsumbong ka kay Risa, papatayin talaga kita. Halos maubos si Karen nang bitawan ni Domeng ang kanyang leeg. Galit na umalis ang lalaki at iniwan niya ang babae na umiiyak. Pagdating sa kanilang bahay, naroon na si Risa at galit na galit nitong sinalubong ng sampal ang kanyang asawa. Walang hiya ka talaga. Ang kapal na mukha mong kumuha ng pera ng paulit-ulit. Huwag mo akong ginagago, Domeng. Bakit, Risa? Malaking kawalan ba sa kayamanan mo mga kinukuha kong pera? Di ba may sweldo naman ako sa'yo? Di kaltasan mo na lang yung sweldo ko. At sa tingin mo, bibigyan kita ng sweldo? Ha? Bakit hindi mo ako bibigyan ng sweldo? Nagtatrabaho ako sa restaurant mo, kaya dapat lang na may sweldo ko. Huwag mo nang hintayin na ipatulpo pa kita. Nagpapatawa ka ba? May nalalaman ka pang tulfo-tulfo? Baka pagtawanan ka lang kapag nagreklamo ka dahil may asawa ba nanghihingi ng sweldo? Baka ikaw mapahiya dahil hindi asawang turing mo sa akin. At pwede ka rin ireklamo ni Karen dahil tinanggal mo siya ng walang kasalanan. Akong kumuha ng pera, napilitan lang yung tao na ibigay sa akin tapos tinanggal mo kaagad. At kinakampihan mo pa ang babaeng yon? Dahil mali ka. Walang kasalanan si Karen dahil ang tingin niya, asawa mo ako, kaya sumunod siya. Ang hindi niya alam, hindi asawang turing mo sa akin. Hindi na siya makakabalik pa dito dahil kung tatanggapin ko pa siya ulit, gagawin niyo pa rin dalawang kumuha ng pera nang hindi ko alam.
Eh di magsama kayo ng pera mo hanggang hukay. Galit na umalis si Domeng at malakas na isinalya ang pintuan habang naiwan si Risa na nakatulala sa mga sinabi ng asawa. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko sa iyo, Domeng. Ilang araw ang lumipas bago nagpakita si Karen sa restaurant. Naabutan niya si Risa na ito na ang siyang tumatayong cashier, kapalit ng kanyang dating trabaho. Nakasimangot si Risa nang makita ang babae. Mamayang hapon ka na bumalik kung kukunin mo ang sweldo mo. Busy pa ako. Ma'am, kailangan ko na po ngayon ng pera. Baka maunahan po ako ng ibang uupa sa isang maliit na kwarto. Yun lang po kasi ang nakita kong kwarto na kaya ng budget ko. Hindi ka ba nakakaintindi, ha? Ang sabi ko, mamayang hapon ka na bumalik. Dahil sa lakas ng pagbulyaw ni Risa, nagtinginan ang lahat ng customer. Nakaramdam ng hiya si Karen kaya napilitan na siyang lumaban at ipinahiya na rin nito si Risa sa mga taong naroroon. Ma'am, kakarampot na nga lang po ang sahod ko dito, pababalik-balikin mo pa ako. Ang sama ng ugali ng babaeng ito. Tinanggal na nga ako kahit wala akong kasalanan, ayaw pang ibigay ang sahod ko. Sige, sa barangay na lang tayo mag-usap. Abat, ikaw pa talagang may ganang mag-iskandalo? Kinakausap kita ng maayos, pero pinapahiya mo ko. Kaya sige, sabay tayo mapapahiya ngayon sa harap ng mga tao dito. Dahil dumadami na ang mga nakikiusyoso, napilitan na si Risa na ibigay na kay Karen ang kanyang sweldo. Bago umalis ang dalaga, nag-iwan pa ng pagbabanta si Risa. Hindi ko palalampasin ang ginawa mong ito. Maghintay ka lang. Marunong ka naman palang mahiya, pinatagal mo pa. Dahil sa labis na pagkapahiya, ibinilin na lang ni Risa ang pag-aasikaso sa mga bayad ng customers sa kanilang waitress at nagmamadali itong umuwi sa kanilang bahay. May araw ka rin sa akin, Karen. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mo sa akin. Kinabukasan, nagkita sina Karen at Domeng sa maliit na kwarto na inuupahan ng dalaga. Alam mo, nagpipigil lang ako dyan sa asawa mo. May gana pa na pagbantaan ako. Hayaan mo na yun. Umpisa na natin. Kanina pa ako atat na atat sa iyo eh. Tumigil ka nga. May gana ka pa talaga sa mga ganyang bagay. Halos sa kalsada na nga ako pulutin na wala ka naman magawa. Di ba sabi ko sa iyo maghintay ka lang? Didiskartehan ko muna si Risa. Ang hirap sa iyo, masyado kang apurado eh. Kailan pa, Domeng? Yung huling sweldo ko, kasyang-kasya lang na ipinambayad ko dito sa bahay. Nalilito na ako kung saan ko kukunin ang pambili ko ng pagkain at pamasahe ko para maghanap ng bagong trabaho. Kasalanan mo to eh. Tigilan mo ako sa paninisi mo dyan. Napunta naman sa iyo yung 5,000, di ba? Sige, alis na muna ako at kukuha ako ng pera kay Risa. Ite-text na lang kita kapag pabalik na ako. Teka, wala bang isang hirit man lang dyan, mahal? Tigilan mo muna yung kamanyakan mo. Dumiskarte ka muna at nang mailipat mo ako sa malaking bahay. Hindi yun nagkakasya lang ako dito sa maliit na kwartong kasinlaki lang ng bahay ng ibon. Sige na nga, wala ka rin palang pinagkaiba kay Risa. Bungangera ka rin. Makalayas na nga lang. Ay nako, malas na buhay naman to. Ang akala ko'y big time na ako sa Domeng na yun. Wala rin naman palang pera at palamunin lang din ang asawa. Puisit na yan. Samantala, pagdating ni Domeng sa kanilang bahay, inabutan niya si Risa na nag-eempake ng damit. Dinaanan lang siya ni Domeng at hindi pinansin at tuloy-tuloy na pumasok sa kanilang silid. Habang nagbibihis ng t-shirt si Domeng, pumasok si Risa sa kanilang kwarto at kinausap siya nito. Uuwi muna ako sa amin sa Negros. Doon ako maghahanap ng kamag-anak ko na magiging kahera sa restaurant natin. Ibinilin ko na kay Kuya Boy na siya na munang mamalengke para sa mga lulutuin. Ikaw na munang bahala dito. 1 linggo ako mawawala. Hetong 10,000, tipirin mo yan para sa sarili mo at huwag na huwag kang kukuha ulit ng pera sa kaha. Si Maricel, yung waitress natin, ang pansamantala muna nating kahera. Tuwang-tuwa naman si Domeng nang makuha ang pera na ibinigay sa kanya ni Risa. Naisip kaagad niya na puntahan si Karen at ibigay ang pera sa dalaga. O yan, hati tayo. 5,000 yan. Umalis yung dragon papunta sa probinsya nila para daw maghanap ng bagong kahera sa restaurant. Kaya binigyan ako ng 10,000. Tipirin mo yan para may pamasahe ka sa paghahanap mo ng trabaho, ha?
Ibig sabihin nito, wala na talaga akong pag-asa makabalik sa inyo? Kasalanan mo talaga to eh. Tapos wala ka naman pala magagawa. Pwede ba wag mo na nga akong sinisisi, Karen? Hindi naman kita pinababayaan ah. Yan oh, binigyan pa kita ng pera. Ang dami ko pang dalang pagkain sa'yo galing sa restaurant. Magtiis ka na lang muna at gagawa rin tayo ng paraan. Ano pa nga ba? Tumabi ka dyan at kakain ako. Kanina pa ako nagugutom. Pagkatapos mong kumain, ikaw naman ang kakainin ko, ha? Bango-bango talaga ng mahal ko. Wala ako sa mood, Domeng. Ewan ko ba, bakit kita pinatulan wala ka naman palang pera? Anong sabi mo? Ikaw wag mo akong iniinsulto, ha? Kung ayaw mo sa lalaking walang pera, bahala ka sa buhay mo. Simula ngayon, wala na tayong pakialamanan. Tarantado. Walang lingon-likod na iniwan ni Domeng si Karen at malakas niyang isinalya ang pintuan. Natawa na lang si Karen at hindi naman naapektuhan sa galit ng lalaki dahil alam niya na maghahabol pa rin yun sa kanya. Samantala, pinanindigan naman ng lalaki ang sinabi niya kay Karen na hihiwalayan niya na ang dalaga. Masyado na rin kasi siyang nahihirapan kung saan maghahagilap ng pera at paano tutustusan ang luho ng babae. Matawagan nga yung mokong na yon. 11:00 na ng gabi, hindi pa rin ako tinatawagan na. Grabe ang pagtatampo ng bonjing sa akin. Makailang ulit niya nang tinawagan ang lalaki sa kanyang cellphone, ngunit hindi noon sinasagot ang kanyang mga tawag. Hinayaan niya na muna yon na baliwalain siya. Samantala, si Domeng naman abala sa pakikipag-inuman sa kanilang mga jeepney driver upang iwasan ang mga tawag ni Karen. Manigas ka dyan, babaeng bungangera. Kaya kong humanap ng iba, no? Lumipas ang 1 linggo na walang ibang ginawa si Domeng kundi ang maglasing, kumain at matulog. Ni hindi nito magawang tumulong sa kanilang restaurant, kaya nang dumating si Risa sa bahay kasama ang pinsan nito na si Joy, galit na naman ang babae sa kanya nang maabutan siya na tulog dahil sa kalasingan. Pasok ka, Joy. Nako, pasensya ka na sa asawa ko, ha? Lasing na naman to, kaya dito na naman sa sala nakatulog. Ay, ano ba naman tong lalaking to? Amoy alak na naman ang mga gamit namin. Parang binagyo, ang kalat, ni hindi man lang naglinis dito. Okay lang, Insan. Makalat din naman sa bahay namin. Sanay na ako. Mamaya ko na yan gigisingin. Halika na muna sa kusina at na makapagmerienda. Nagutom ako sa biyahe. Pagdating sa kusina, lalong nadismaya si Risa nang makita nito ang gabundok na hugasin at lalo pa siyang nabuisit nang makita ang kanilang mga kaldero na inuuod na. Buisit talagang buhay to, Domeng. Anong ginawa mo sa bahay natin? Joy, halika. Ihatid na muna kita dun sa tutuluyan mo. Nandito lang yun sa likuran. Dito tayo dumaan sa pintuan sa kusina. Dito nakatuloy ang mga empleyado namin. Habang palabas mula sa kusina, naroon si Badong sa di kalayuan, naglilinis ng kanyang pinamamasadang jeepney. Nang matanaw nito si Risa at ang kasama na si Joy na paparating. Sa unang pagkikita pa lamang, kaagad nang nabighani si Bong dahil sa angking kagandahan ng dalaga. Bong, pasuyo naman pakibuhat tong bag ni Joy. Opo ate, nariyan na po. Siya nga pala, Bong, si Joy, pinsan ko. Siya ang bagong kapalit ni Karen bilang kahera natin sa restaurant. Pakipasok na lang ang mga gamit niya dito sa dating tinitirhan ni Karen. Magandang hapon. Pinsan nga kayo ni Ate Risa dahil parehos kayong maganda. Sus, nambobola ka na naman, Bong, ha? Pinsan ko yan. Huwag mo yung binobola. Namula ang pisngi ni Bong sa sinabing yon ni Risa. Subalit tanging pag-ismid lang ang iginanti ni Joy sa sinabi ng binata. Hindi niya gusto ang kapreskuhan nito at waring nandidiri siya habang palihim nitong tinitingnan ang katawan ng binata na mayroon pang mga grasa. Ayan, Joy, malinis na ang kwarto mo. Ikaw nang bahala dito, ha? Sa gabi mag-lock ka ng mabuti dahil mag-isa ka lang dito. Solo mo ang bahay na to. Pero bago ang lahat,
pumunta na muna tayo sa restaurant at nang makapagmerienda para maipakilala na rin kita sa mga kasamahan mo sa restaurant. Bong, sumama ka na sa amin at sumabay ka na magmerienda. Salamat po ate, tapos na po akong magmerienda. Kayo na lang po. Salamat, Insan, ha? Ang ganda naman itong binigay mo na matutuluyan ko. Lahat kayo libre dito para kahit paano makatipid kayo sa renta at pagkain. Sigurado makakaipon ako nito, Insan. Pagkatapos kumain at maipakilala sa kanyang mga makakasama, sabay nang pumasok sina Risa at Joy. Nasalubong nila sa daan si Domeng na parang namamalikmata nang makita nito si Risa at ang kasama nito. Ay, dumating ka na pala, Risa. Ngayon lang ako nagising. Pasensya ka na, ha? Sa bahay na tayo mag-usap, Domeng. Si Joy nga pala pinsan ko. Bukas na siya magsisimula sa restaurant. Halos walang naintindihan si Domeng sa mga sinabi ni Risa sa kanya. Para siyang namagnet sa ganda ni Joy at umiral na naman ang pagkamanyakis nito sa mga sexing babae. Itong masarap ibahay at gastusan ng todo. Kagigil. Dibdib at legs pa lang, ulam na. Hoy, Domeng, may sinasabi ka? Ha? Ay, wala. Sige, bumalik na lang tayo sa bahay. Ngunit hindi inaasahan ni Domeng na makikipagkamay sa kanya si Joy. Lalo itong nakaramdam ng kakaiba dahil sa napakalambot na palad ng babae, at bago bitawan ng dalaga ang kanyang kamay, 2 beses nitong pinisil ang kanyang palad na parabang may ipinapahiwatig sa lalaki. Nice to meet you po. Ikaw pala ang asawa ni Insan? Oo, ako nga. Mag-enjoy ka sana dito sa amin. Sigurado po na mag-enjoy ako dito. Siya nga pala, Insan. Gusto ko makabawi naman sa inyo mag-asawa. Ipagluluto ko kayo ng pinatuyong adobo na puti. Nako, namiss ko yung ganyang klase ng adobo, ha? Pero sigurado ka ba? Baka pagod ka sa biyahe natin. Sa ibang araw mo na lang kami ipagluto. Nako, Insan, hindi ako pagod. Sige na, pumayag ka na para naman matikman din ng asawa mong luto ko na specialty ko. Parang celebration na rin sa pagdating ko dito. Uy, ngayon ko lang narinig ang ganyang klase ng adobo, ah. Mukhang masarap nga. Masarap talaga at hindi mo pagsasawaan. Nakita mo naman ang kalat ng bahay namin, pati ang kusina, diba? Makakapagluto ka ba sa ganon? Ako nang bahala sa mga hugasin. Mabilis lang yon. Ay nako, sige na. Babalik lang ako sa restaurant at kukuha ko doon ng karning baboy sa freezer. Sige, Insan. Habang hinihintay ko na makapaghugas si Insan Domeng, maliligo na muna ako. Sige na, isabay mo na siya, Domeng. Habang naglalakad ang dalawa, hindi maiwasang mapasulyap ni Domeng sa dibdib ni Joy na nakalitaw ang cleavage na parabang umaalon habang naglalakad. Sa daan ng tingin, Insan, huwag sa dibdib ko. Hindi naman ako nakatingin na. Pwede namang tingnan, libre lang. Pero kung gusto mo makuha, pwede rin naman. Pero may presyo yon. Dahil sa narinig, tuluyan na nag-init ang katawan ni Domeng. Para sa kanya ay palay na ang lumalapit sa manok at gusto niya na yung tukain sa lalong madaling panahon. Magkano naman kung sakali? 50,000, pero isang beses lang yon. Halos masamid ang lalaki sa sinabi ng dalaga. Napakamot ulo pa siya dahil ang buong akala niya ay nagbibiro lamang si Joy. Palabiro ko pala. Ang mahal naman. Hindi ako nagbibiro, Insan. Take it or leave it. Sige na. Pumasok ka na sa loob. Maghuhugas pa ako ng pinggan. Isang malagkit at mapang-akit na tingin lang ang isinagot ni Joy kay Domeng. Halos lumundag naman sa tuwa ang puso ng lalaki, hindi dahil sa mga tingin ng dalaga, kundi sa mga iniisip niyang kahalayan habang nakikita ang malulusog na dibdib ni Joy, pati na rin ang mapipintog na mga hita at napakagandang kurba ng bewang na binagayan pa ng malaporselanang kutis. Pagsapit naman ni Joy sa kanyang silid ay tuwang-tuwa ang dalaga. Hindi nga ako nagkamali. Mukhang maraming pera si ni Insan at halos maglaway sa akin ang asawa niya. Okay na rin ang pagtiyaga ng Domeng na yon. Pwede ko siyang kwartahan dahil mukhang paldo ang asawa ni Insan. Samantala,
Habang naghuhugas ng mga pinggan, ay napapaisip naman si Domeng sa mga ipinakikitang motibo ni Joy sa kanya. Hindi niya sukat akalain na kaya nitong ahasin ang kanyang asawa na pinsan lamang nito. Ngunit nagtatalo rin ang kanyang isip at hindi mawala sa kanyang imahinasyon ang figura ni Joy na halos ikabaliw niya na. Kailangan kong maangkin si Joy. Hindi ko pagsisisihan na ibigay sa kanya ang luho niya, basta maging akin lang siya. Naging masaya ang hapunan ng tatlo, lalo na si Domeng na panay ang palihim na sulyap kay Joy habang sila ay kumakain. Nako, Joy, ang sarap mo pala talaga magluto ng adobo sa puti, ah. Pwede rin pala kita maging cook kung sakali. Ay, nako, minsan lang ako magluto, insan. Alam mo naman, nakakasira ng kutis kapag lagi ka nakatapat sa mainit na apoy. Doon na lang ako sa kaha dahil gamay ko na ang ganoong trabaho. Oo nga naman, Risa. Mas magandang doon na lang siya sa kaha dahil maganda ang pinsan mo. Dagdag pang akit sa mga customer natin yan. Ay, nako, bolero pala tong asawa mo, insan. Mahirap yan, baka marami ang chicks. Wala nang papatol dyan. Tingnan mo nga ang tiyan yan, parang buntis sa kakalaklak ng alak. Buti nga, alak lang ang inaatupag ko hindi ibang babae. At tupagin mo ang pagtulong sa restaurant para naman may pakinabang ka. Tila napahiya na naman si Domeng sa sinabing yon ng kanyang asawa. Ayaw niyang malaman ni Joy na wala siyang pera at umaasa lamang kay Risa. Tumutulong naman ako Siyempre, paminsan-minsan gusto ko rin naman na maglibang. Oo nga naman, insan. Huwag pa na'y trabaho. Dapat nagre-relax din at nagpapahinga. Nako, kung alam mo lang, Joy, mahirap na magsalita. Hindi mo pa kilala yung si Domeng. Tama na nga yung ganyang usapan. Kung tapos na kayo, magliligpit na ako ng pinagkainan natin. Sige na, ako nang bahala dito. Milagro, ang sipag mo ngayon. Yan ang hirap sa pinsan mo, Joy. Kapag ayaw kong tumulong, nagagalit. Kapag tumutulong naman ako, ang dami pa rin sinasabi. Oy, awat na't baka mag-away pa kayo. Sige na't aalis na rin ako dahil bukas mag-uumpisa na ako magtrabaho. Sige na, insan, magpahinga ka na. Salamat sa masarap na luto, Sa ulitin. Sige, Joy, salamat. Nabusog ako sa'yo. Sa niluto mo, ang sarap. Nang makaalis si Joy, kinumpronta ni Domeng si Risa. Galit na galit yon sa kanyang asawa. Ikaw, Risa, sumusobra ka na talaga. Kahit konting respeto man lang. Kahit saan na lang, palagi mo na lang ako ipinapahiya. Bakit? Totoo naman ang sinabi ko, Wala kang ambag sa negosyo ko. Yabang mo? Bakit? Pinagkatiwalaan mo ba ako na humawak ng negosyo mo? Tapos panay ang reklamo mo na wala akong naitutulong? Wala talaga akong tiwala sa'yo dahil tamad ka. Ayokong bumagsak ang mga negosyong pinaghirapan ko ng dahil sa'yo. Gano'n naman pala Di wag ka na rin magreklamo na wala akong maitulong sa'yo. At huwag mong kalilimutan na kailangan mo na akong paswelduhin. Samantala, habang papasok si Joy sa kanyang tinutuluyan, bigla namang sumulpot si Bong. May dala yung isang pulumpon ng mga rosas. Nahihiya pa na magsalita at hindi makatingin ng diretsyo sa dalaga. Magandang gabi, Joy. Eto nga pala, para sa'yo. Pasensya ka na, Naistorbo ba kita? Hindi kaagad sumagot ang dalaga sa binata. Hinagod nito ng tingin si Bong mula ulo hanggang paa at matagal na tinitigan ang rosas na hawak nito. Alam mo, paprangkahin na kita, Huwag ka na magaksaya ng panahon na manligaw sa akin kasi ayoko sa lalaking mukhang dugyot at walang pera. Tingnan mo ang sarili mo. Kuko mo palang hindi mo na malinisan. Yuck! Baka malason ka niyan. Makain mo pati yung grasa na nakasiksik sa mga kuko mo. Sige na, napapagod na ako. Kailangan ko na magpahinga. Pabagsak na isinalya ni Joy ang pintuan, habang naiwan naman si Bong na nabigla at napahiya sa mga sinabi ng dalaga. Marahan itong napaupo sa isang tipak ng bato na naroroon at dahan-dahan nitong nilamukos ang dala niyang mga rosas. Masakit para sa kanya ang unang pagkabigo dahil gustong-gusto niya si Joy at ito ang unang babae na nagpatibok ng kanyang puso. Kinabukasan, maagang pumasok si Joy na ayos at kuntodo make-up.
Halos mapanganga ang lahat ng kasamahan niya sa restaurant dahil mas lalo siyang gumanda. Tuwang-tuwa naman si Risa nang makita nito ang pinsan sa ganoong ayos. Wow, ang ganda mo ngayon, Joy ah. Bagay pala sa'yo naka-makeup. Mas lalo kang gumanda. Sigurado marami tayong magiging customer na dadayo dito. Salamat, Insan. Yan nga ang plano ko eh. Ang dumami pa mga customers natin. Naku, mukhang hindi ako nagkamali sa'yo na maging cashier ko ah. May malasakit ka sa negosyo. Oo naman, Insan. Sino pa ba magmamalasakit sa'yo kundi mga kamag-anak mo rin? May iba kasi tayong mga kamag-anak na walang malasakit, Joy. Ako pang sinasabihan na madamot daw. Hindi ako nagdadamot, pero hindi rin naman pwedeng hingi na lang sila ng hingi. Dapat magbanat din sila ng buto, di ba? Oo nga, balitang-balita sa probinsya natin na hindi ka na raw malapitan simula nung umasenso ka. Pero hindi ako naniniwala sa mga kwento nila dahil hindi ko naman alam kung totoo bang sinasabi nila o hindi. Buti naman at nagtiwala ka sa akin. O siya, aalis na muna ako at may mga sisingilin pa ako sa patahian. Good luck sa unang araw mo dito, Insan. Sige, Insan, mag-iingat ka sa lakad mo. Nang makaalis si Risa, bigla namang dumating si Domeng sa restaurant at pasimpleng lumapit kay Joy. Lalo itong nanggigil nang makita ang dalaga na mas lalo pang gumanda. Grabe, ang ganda mo naman ngayon, Joy. Salamat. Ano? Nakapag-desisyon ka na ba? Wala bang tawad yung 50,000? Kung ano yung sinabi ko, hindi na mababago yon. Hindi naman kita pinipilit, Domeng. Baka may makita pa ako dito na kaya magbigay ng ganong halaga. Ang gusto ko kasi sa lalaki, yung kaya mga luho ko dahil sulit na sulit naman siya sa katawan ko. Mamayang gabi, pagkalabas mo dito, magkita tayo sa kanto. Sumimple ka lang para walang makahalata. Maghihintay ako sa iyo doon, ha? Etong cellphone number ko. I-text mo lang ako kapag palabas ka na. Sige, hindi ka magsisisi, Domeng. Sobra-sobra ang pagtitiwala ni Risa sa kanyang pinsan. Ang hindi niya alam, inuumpisahan na nitong maging anay sa kanyang mga negosyo gamit ang kanyang asawa at ang pangungupit nito sa kaha ng kanyang restaurant nang hindi niya nahahalata. Sa loob ng isang araw, 3 hanggang 4 na beses kung mangupit si Joy. Ang modus niya, hindi niya pinapunch in sa cash register ng restaurant ang bayad ng mga customer na sa tingin niya ay nagmamadali. Mayroon siyang sariling resibo na peke at itinatago niya sa kanyang suot na apron at yun ang ginagamit niyang resibo. Sinasabi niya sa customer na nagloloko ang kanyang cash register, kaya mano-mano lang ang kanyang resibo. Hindi mahahalata ng customer na niloloko sila dahil tama naman ang suma total ng kanilang order. Ang lugi ay si Risa dahil ang mga in-order na pagkain na hindi pumasok sa cash register ay sa mismong kamay ni Joy na pupunta ang ibinayad. Malikot ang mga mata ng dalaga habang nakamasid sa mga customer na binibigyan niya ng pekeng resibo. Pagkatapos nilang kumain, agad nitong inuunahan ang waitress na maglinis ng mesa. Siya na ang nagliligpit ng mga pinggan at pasimple nitong kinukuha ang ginawa niyang resibo na kadalasan ay iniiwan na lang ng mga customer sa mesa. Kinagabihan, tuwang-tuwa si Joy nang mabilang niya ang nakupit na pera sa restaurant. Grabe, ang laki ng nakupit ko. Umabot din sa 7,855. Mas malaki pa sa sinusweldo ko sa isang araw. Diskarte lang talaga para magkapera. Pagkatapos magbilang, nagmamadali na siyang naligo para makipagkita kay Domeng. Kahit na hindi ko masikmura ang pagmumukha ng Domeng na yon, pagtitiisan ko na lang. Sayang din ang 50,000, paligo lang ang katapat nun. Hello, Domeng? Palabas na ako sa kanto. Nasaan ka na? Nandito na ako. Nakasakay ako sa taxi. Hinihintay kita. Habang nasa loob ng taxi, panay na ang himas ni Domeng sa mga hita ni Joy. Kanina pa yung nag-iinit habang hinihintay ang tawag ng dalaga. Hinayaan lang ni Joy ang ginagawa sa kanya ni Domeng sa ngalan ng malaking halaga. Pagdating sa motel, wala nang inaksayang oras si Domeng. Hayok na hayok yon sa napakagandang kurba ng katawan ng dalaga.
Magdamag niya yung inangkin na parabang walang kapaguran. Na mapagod, kusa rin yung tumigil. Nasaan na yung pera? Ibigay mo na sa akin. Nanlalatang dinukwang ni Domeng ang bulsa ng kanyang pantalon at iniabot sa dalaga ang malaking halaga. Nagmamadali yung binilang ni Joy at tuwang-tuwa na may pasobrang 10,000 pa. Uy, salamat. Ang laki naman ng bonus mo sa akin. Napakagalante mo pala, Domeng. Kaya nga dapat, sa akin ka lang maging loyal. Lahat ng gusto mo ibibigay ko. Sige, ganito na lang. Total, binigyan mo ako ng bonus. Ikaw naman, ang bobonusan ko. Sige nga. Yan, ganyan. Manghang-mangha ang lalaki sa galing ng dalaga na magpaligaya sa kama. Hindi niya naranasan yon kay Risa. Matapos ang kanilang pagpapakaligaya, parang ayaw na ni Domeng makipaghiwalay pa sa pinsan ng kanyang asawa. Joy, magsama na tayo. Iiwanan ko na si Risa. Ano ka ba? Mabibigyan mo ba ako ng sariling bahay at lupa, tsaka negosyo? Kayang-kaya ko yan. Maghintay ka lang para hindi makahalata ang pinsan mo. Sige, sabi mo yan ha? Promise yan. Oo, promise yan. Paligayahin mo lang ulit ako ngayon. Sige, ako nang bahala sa'yo. Pero sa susunod na magkita ulit tayo, 50,000 ulit ha? Huwag kang makipagkita sa akin na wala kang pera. Oo, walang problema. Sige na, simulan na ulit natin. Samantala, walang kamalay-malay si Risa na ninakawan siya ni Domeng ng malaking halaga na ibinigay nito sa kanyang pinsan na si Joy. Kampante siya dahil alam niyang hindi alam ni Domeng kung saan niya itinatago ang pera na nalilikom niya mula sa kanilang negosyo. Ang hindi niya alam, palihim na naglagay ng CCTV camera si Domeng sa kanilang silid upang malaman nito kung saan tinatago ni Risa ang pera na kanyang kinikita. 1 linggong nililikom ni Risa ang lahat ng pera na kinikita nila sa lahat ng kanilang negosyo. Tuwing Biyernes lang ng hapon niya ito dinedeposito sa bangko, kaya malayang nakakapagnakaw si Domeng ng malaking halaga. Sa wakas, malaki na rin ang naiipon kong pera para sa itatayo kong bagong negosyo. Maayos magtrabaho si Joy kaya sa kanya ko ipapahawak ang binabala kong spa at salon. Tsaka, dahil maganda rin siya, marami siyang maaakit na customer. Halos umabot ng 2 buwan na walang napapansin si Risa na palaging ninanakawan ni Domeng ang iniipon niyang pera sa kanyang sikretong lagayan. Wala rin siyang kamalay-malay na ang ahas niyang pinsan ay patuloy sa pandaraya sa mga resibo na ginagamit nito sa mga customer ng restaurant. Isang gabi, habang magkasama sina Domeng at Joy sa loob ng motel, kinausap nito ng masinsinan ang lalaki. Akala ko ba ibabahay mo na ako? Naiinip na ako, Domeng. Gusto ko na magkaroon ng sariling bahay at sasakyan. Huwag kang mainip, babe. May kausap na akong buyer sa isa naming lupa sa Naga. Sa aming 2 nakapangalan ng lupang yun. 3 milyon ang halaga ng lupa at kapag naibenta ko yun, magpapakalayo na tayong 2. Paano ang asawa mo? Siguradong hindi siya papayag na ibenta mo yan nang wala siyang share. Hindi niya malalaman yun. Basta ako nang bahala. Maghintay ka lang at mag-relax, ha? Pakis nga. Kaya mahal na mahal kita eh. Lahat ng gusto ko binibigay mo. Siyempre, mahal na mahal din kita eh. Kaya huwag kang mag-alala. Lahat gagawin ko para sa'yo. Alam mo namang baliw na baliw ako sa'yo eh. Ang buong akala ni Domeng, magiging maayos at maganda na ang takbo ng relasyon niya kay Joy. Ngunit may isang tao na nagbabanta na sumira nito. Habang papalabas ng restaurant si Domeng, biglang lumitaw sa kanyang harapan si Karen. Galit na galit ang dalaga. Kumusta, Domeng? Talagang kinalimutan mo na ako, ano? Anong ginagawa mo dito? Di ba nakipaghiwalay na ako sa'yo? Oo, nakipaghiwalay ka kasi pinalitan mo ako na mas bata at mas maganda. Nakakahiya ka, Domeng. Pati pinsan ng asawa mo tinatalo mo. Wala kang ebidensya kaya manahimik ka. Mahilig ka talagang pumatol sa mga chismis. Ang mga litrato sa cellphone na to ang ebidensya ko, Domeng. Kaya matatapos na ngayon ang maliligayang araw niyo ng kabit mo.
Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lalaki nang ipakita ni Karen ang mga kuha nitong litrato na magkasama silang dalawa ni Joy na papasok at palabas ng motel. Nagtangka pa siyang agawin ng cellphone ni Karen, ngunit mabilis itong naitago ng dalaga sa kanyang likuran. Sige, subukan mong kunin to. Mag-iiskandalo ako dito sa harap ng restaurant. Magkano bang kailangan mo para burahin mo yan? $250,000 kapalit ng mga litratong to. Kung hindi ka tutupad sa usapan, makakarating to sa asawa mo. Ano ka ba naman, Karen? Saan naman ako kukuha ng ganyang kalaking halaga? Alam mo namang hirap na hirap nga ako mangupit kay Risa. Problema mo na yun, Domeng. Kayang-kaya mo ngang sundin ang mga luho ng bago mong kabit. Sige, ikaw din. Kapag nalaman ito ni Risa, tapos na ang maliligayang araw niyo ng kabit mo. O sige na. Sa Miyerkules, magkita tayo sa highway sa dulo ng bayan. Magbabayaran kami ng bayar ko ng lupa. Babayaran na kita. Pero dapat kaliwaan yun, ha? Ibigay mo sa akin ang cellphone mo kasama ang SIM card. Ako mismo magde-delete ng mga litrato. Sige, usapang matino yan, ha? Oo na. Ite-text na lang kita kapag nakuha ko na yung pera. Umalis ka na dito at baka may makakita pa sa'yo. Pagsapit ng araw ng Miyerkules, nakuha na ni Domeng ang perang kabayaran sa ibinenta niyang lupa. Kaya nakipagkita na rin siya kay Karen. Dala niya ang clothes van na ginagamit ni Risa sa tuwing nagde-deliver ng mga tela sa kanilang patahian. Akala ko hindi ka natutupad sa usapan natin eh. Akin na muna yung cellphone mo. Ipakita mo rin sa akin yung SIM card. Ipakita mo muna ang pera. Baka naman kasi wala ka naman dalang pera. Nagdadabog na kinuha ni Domeng ang isang traveling bag at inilabas niya ang bungkos ng pera. O yan, $250,000 yan. Akin na muna yung cellphone mo. Dali. Sige, sandali lang. Kunin mo na yung SIM card sa loob at ibigay mo na rin sa akin. Habang abala si Karen sa pagtatanggal ng SIM card, biglang tinakpan ni Domeng ng panyo na mayroong pampatulog ang ilong ni Karen. Kaya maya-maya nawalan na yon ng malay. Dali-daling pinaandar ni Domeng ang dala niyang sasakyan at nagpunta sa isang lugar na walang tao at magubat. Ay, ang bigat ng babaeng to ah. Hindi ko mabuhat. Taba-taba na kasi, takaw-takaw eh. Pilit na idinala ni Domeng si Karen sa loob ng masukal na kakahuyan. Inilapag niya ang katawan nito at kinuha ang alambre na kanyang dala. Tinitigan niya munang mabuti ang dati niyang kabit. Ang tigas kasi ng ulo mo, Karen. Binalaan na kita noon pa na wag mo akong bubukingin kay Risa. At lalong hindi ikaw ang sisira sa relasyon namin ni Joy. Iniangat ni Domeng ang ulo ng babae at ipinulupot niya ang alambre sa leeg ng kaawa-awang dalaga. Halos mangisay ang katawan ni Karen sa higpit ng pagkakasakal sa kanya ni Domeng. Lumawit din ang dila nito at halos lumuwa ang mga mata. Ilang minuto rin ang hinintay ni Domeng bago siya umalis sa kakahuyan. Siniguro niya muna na patay na si Karen. Pagbalik sa kanyang sasakyan, kinuha ni Domeng ang shoulder bag ng dalaga at inihagis yon sa damuhan. Ang cellphone naman at SIM card binasag niya gamit ang dalang martilyo at ibinalot sa isang plastik. Nagpunta siya sa tabing dagat at doon niya itinapon ang cellphone at SIM card ni Karen. Nung araw na yun, hindi na muna umuwi si Domeng sa kanilang bahay. Nag-check-in siya sa motel na madalas nilang pinupuntahan ni Joy. Hindi siya mapakali at nakaramdam ng pagkakonsensya sa ginawa niyang pagpatay kay Karen. Maya-maya, tumawag siya kay Joy at pinapupunta niya ang dalaga sa motel. Habang hinihintay si Joy, bumalik-balik sa kanyang ala-ala ang itsura ni Karen, habang sinasakal niya yon gamit ang alambre. Wala akong kasalanan. Kasalanan mo to, Karen. Ikaw may kagagawa ng kamatayan mo. Makalipas ang ilang oras, dumating na si Joy, bagong paligo at nagsuot ng sexing kasuotan. Ngunit napansin nito na walang gana si Domeng ni hindi niya tiningnan ang muka ng dalaga. Oh, bakit parang wala ka sa mood? Pagod lang ako. Ito nga palang 3 milyon na pinagbentahan ng lupa. Ikaw na muna magtago niyan at baka makita ni Risa kapag sa bahay ko pa yan nilagay.
Halos lumuwa ang mga mata ng dalaga nang makita ang napakaraming pera. Nanginginig niya pa yung hinawakan at pinaghahalikan. Totoo nga. Naku, ngayon ko lang napatunayan na mahal mo nga ako, Domeng. Kailan tayo aalis? Dapat sa lalong madaling panahon dahil baka malaman ni Risa na binenta ko yung lupa nang hindi nagpapaalam sa kanya. Ikaw, kailan mo babalak kumalis tayo? At saan lugar na pala tayo magtatago? Ang gusto ko sa Maynila na tayo mag-umpisa ng bagong pamilya para hindi na nila tayo mahanap pa. Sige, ikaw ang bahala. Kailan tayo luluwas na Maynila? Sa darating na linggo. Kaya mag-umpisa ka na mag-empake ng mga gamit mo. Sige, pero sa ngayon, paliligayahin muna kita. Maraming salamat sa napakalaking pera na ibinigay mo, babe. Mahal na mahal kita, Joy. Ako rin, mahal na mahal kita, Domeng. Kinabukasan, maaga pa lang inabangan na ni Joy si Risa na galing pa sa pamimili ng mga lulutuin sa restaurant. Kasama nito si Bong na hindi makatingin ng diretsyo sa dalaga. Oh, bakit Insan? May nangyari ba? Kasi Insan may emergency sa probinsya. Pinauuwi nila ako ngayon din. Ha? Anong emergency daw? Ano nangyari? Hindi sinabi sa akin Basta umuwi na raw ako kaagad. Ganun ba? Sige, mag-empake ka na at pupunta muna ako sa bahay. Ibibigay ko na sa yung sweldo mo. Teka, may ticket ka na ba sa eroplano? Ako nang bahala, Insan. Hindi naman peak season ngayon kaya makakabili ako agad ng ticket. Matapos makuha ang sweldo, nagmamadali nang umalis si Joy. Dala ang 3 milyong piso na ibinigay sa kanya ni Domeng. Hindi na muna siya kumuha ng tiket sa eroplano dahil natatakot siya na masundan ng lalaki. Pansamantala muna siyang nag-check-in sa isang hotel at plano niyang magpalipas doon ng ilang araw. Samantala, halos maibuga ni Domeng ang iniinom niyang kape nang malaman nito mula kay Risa na umuwi na ng probinsya si Joy at ni hindi man lang nagpaalam sa kanya. Ano? Bakit daw siya umuwi? May emergency daw sa kanila. Hindi naman daw sinabi sa kanya kung ano, basta pinauuwi lang siya. Ibinigay ko na nga ang lahat ng sweldo niya at pinasobrahan ko pa Ay, ganun ba? Baka nga may nangyari sa kanila. Hindi lang dinetalye sa kanya para hindi siya mataranta. Mamaya tatawagan ko nanay niya. Tatanungin ko kung nakarating na ba siya sa Negros. Kahit ako tuloy kinakabahan mabuti pa nga. Baka kailangan nila ng tulong. Sige na, lalabas lang ako sandali at maninigarilyo. Nang makalabas ng bahay, agad nitong tinawagan ang numero ni Joy. Laking gulat niya nang masiguro nito na binlock na nga siya ng dalaga. Hayop ka, Joy. Napakasama mo. Tinangay mo ang pera ko tapos tatakasan mo lang pala ako. Halos manlumo sa isang tabi ang lalaki. Hindi niya mailabas ang galit sa dalaga at hindi niya masabi kay Risa ang ginawa ng pinsan nito sa kanya dahil alam niyang mapapalaya siya nito sa kanilang bahay. Ngunit maya-maya pa, nakaisip siya ng paraan kung paano makokontak si Joy. Akala mo hindi na kita makokontak ha? Maraming bagong SIM na mabibili, Joy. Hello, sino to? Hayop ka! Napakasinungaling mo! Magnanakaw! Hindi pa man natatapos magsalita si Domeng sa kabilang linya, pinagsarhan na siya ni Joy ng telepono. Nang tawagan niya ulit ang dalaga, nakablock na naman ang kanyang bagong SIM. Humanda ka sa akin, Joy! Kahit saan ka magtago, hahanapin kita! Ilang araw ang lumipas. Umuwing nagwawala si Risa at galit na galit nitong hinarap ang kanyang asawang si Domeng. Walang hiya ka? Binenta mo ang lupa natin na hindi nagpapaalam sa akin? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ko nga alam kung saan mo tinatago ang mga titulo natin tapos pagbibintangan mo ako? Huwag ka na magsinungaling, Domeng. Ikaw ang nakapirma dito sa deed of sale. Wala nga akong alam dyan. Kung may pumirma man dyan, baka pineke ang pirma ko. Ikaw lang ang nakakaalam kung saan mo nilalagay ang mga titulo ng lahat ng lupa natin, kaya wag na wag mo akong pagbibintangan. Walang nagawa ang galit ni Risa sa asawa dahil sa kabilang banda, may katwiran din naman si Domeng na siya lang ang nakakaalam kung saan niya tinatago ang mga titulo at pera.
Kung sino man ang kumuha ng titulong yon, pagsisisihan niya ang ginawa niya. Kinabukasan, maagang umalis si Risa sa kanilang bahay. Hindi na nito ginising pa ang kanyang asawa. Nagpunta siya sa kabilang bayan upang hanapin ang kilala niyang mambabarang. Hindi ko po alam kung sinong kumuha ng titulo namin, Ka Tonyo. Kayo na po ang bahalang magparusa kung sino man siya. Sige, huwag kang mag-alala, Risa. Pero sigurado ka ba? Baka naman ang asawa mo lamang ang kumuha. Hindi nga raw po siya. Kinumpronta ko na siya at baka nga totoo yung sinasabi niya sa akin. Dahil ako lang ang nakakaalam kung saan nakatago ang mga titulo at pera namin. Ay siya, sige. Umuwi ka na at mag-iingat ka. Salamat po, Ka Tonyo. Aalis na po ako. Samantala, nakakuha na ng tiket si Joy, ngunit hindi sa Negros ang kanyang destinasyon, kundi sa Davao kung saan plano niyang magtago. Doon niya na gustong magbagong buhay. Bakit parang araw-araw dumarami ang tumutubong butlig sa katawan ko? Hindi na tumaganda. Sobrang makati na siya at napakainit ang pakiramdam ko. Kailangan ko na magpatingin sa doktor. Pagdating sa doktor, mga pamahid sa balat at gamot lang sa pangangati ang nireseta sa kanya. Ngunit hindi nun naibsan ang pangangati at mas lalo pang lumaki ang mga butlig at halos sabay-sabay yung nagsiputukan. Dok, tulungan niyo naman ako. Parang mas lalo pang lumala ang butlig ko sa katawan at lumalaki pa. Hindi ko na rin pumati sa mabahong amoy na lumalabas sa mga pumutok na butlig. Ngunit nabigo pa rin ang doktor na pagalingin si Joy. Kung saan-saan na siya nagpatingin, ngunit parang mas lumalala pa ang kanyang kalagayan. Ang dating malaporselanang balat at sexing katawan ng babae ay nagmistula ng isang taong may ketong sa dami ng sugat nito sa katawan. Hindi na rin makalabas ng bahay ang dalaga dahil sa pinandidirihan na siya ng lahat ng tao. Diyos ko naman, ito na yata ang karma ko sa mga pinaggagawa ko sa buhay ko. Patawarin niyo po ako. Napakalaki ng naging kasalanan ko sa pinsan kong si Risa at kay Domeng. Samantala, sa bahay ni na Domeng, ganoon din ang nangyari sa kanya. Napuno rin ng butlig ang buo niyang katawan at hindi makapaniwala si Risa sa napakabilis na pagkalat at paglaki ng mga yon. Halos magtakip na ng ilong si Risa dahil sa nalalanghap niyang mabahong amoy na nagmumula sa mga katas ng pumutok na butlig sa katawan ng kanyang asawa. Domeng, bakit? Ano nangyari sa'yo? Diyos ko! Ikaw ba nagnakaw ng titulo ng lupa natin at ikaw ang tinablan ng barang? Risa, ikaw pala nagpabarang sa akin. Patawarin mo ako. Nagsinungaling ako sa iyo. Bakit kasi hindi ka nagtapat sa akin? Maraming beses na ako nagtatanong kung sino nagnakaw pero wala kang sinasabi. Pwede bang bawiin mo ang barang sa akin? Risa, hindi ko na kaya. Ewan ko kung mababawi ko pa. Napakawalang hiya mo kasi. Karma ang tawag dyan. Huwag naman na akong pahirapan pa. Parang awa mo na. Hindi ko na kayang sakit. Patawarin mo na ako, Risa. Mapapatawad lang kita kung sasabihin mo sa akin kung saan mo dinala ang 3 milyon na pinagbentahan ng lupa natin. Kay Joy napunta ang pera. Tinakasan niya ako. Ano? Si Joy na pinsan ko? Hoy, huwag kang magsinungaling. Mamamatay ka na lang, nagsisinungaling ka pa rin. Hindi ako nagsisinungaling, Risa. Naging kabit ko si Joy at plano na sana naming magpakalayo-layo. Pero inutakan niya ako at itinakas niya ang pinagbentahan ng lupa natin. Tila nabingi si Risa sa kanyang narinig mula sa asawang si Domeng. Hindi niya sukat akalain na magagawa ni Joy ang lahat sa kabila ng tiwala na ibinigay niya sa dalaga. Napakawalang hiya ninyo. Ginawa niyo akong tanga sa loob ng mahabang panahon. Dali-daling kinuha ni Risa ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang tiyahin na nanay ni Joy. Hello, Chang. Nandyan po ba si Joy?
Malaki ang atraso sa akin ng anak ninyo. Gusto ko siya makausap ngayon din. Ay, bakit? Ano bang ginawa ni Joy sa'yo? Bukas pa darating ang kanyang bangkay mula sa Davao. Ang sabi, kinulam daw ang pinsan mo dahil punong-puno ng sugat ang kanyang katawan. Kung may atraso man siya sa'yo, patawarin mo na lamang sana siya. Wala na si Joy. Chang, huwag kayo magsinungaling sa akin. Gusto ko makausap si Joy. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo, Risa? Mamaya, kapag dumating ang bangkay niya, pakukunan ko ng litrato para maniwala ka na patay na siya. Nanlalata ang pakiramdam na bumalik sa silid ni Domeng si Riza nang malaman nito ang nangyari sa kanyang pinsan. Hindi niya akalain na tatablan din ito ng barang. Ngunit mas lalo siyang nagulat dahil pagpasok niya sa kanilang silid ay patay na rin ang kanyang asawa. Yon! Thank you po ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Pasensya na po ulit. Sa susunod na video na po ulit ang shoutout natin. Sobrang dami lang pong ginagawa ni Enteng ngayon. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.